Daily horoscope para kay Pisces. Para sa araw ng May 3, 2025. Sabi dito, pakikipagkasundo. Sabi dito sa cards, may mga kabiguan kang kinaharap ng mga nakaraan, may mga nagne-negative sa iyong tao, but then this card showing na maaayos daw o magkakaroon ng rebuild para magre-reconnect kayo, gano'n. Magiging maayos yung mga sigalot, yung mga tampuhan na meron sa'yo, no, Pisces. This card showing kasi na makikita daw yung kahalagahan ng mga bagay na ginagawa mo. Makikita daw yung kahalagahan ng mga bagay na sinakripisyo mo para magkaroon ng isang maayos na ugnayan. Sabi dito sa cards, mararamdaman mo naman daw na pinaglalaban ka. This card showing din na may mga taong nagne-negative sa'yo, pero makikita mo naman na marirealize nila kung ano yung motibo mo or kung ano talaga yung nasa puso mo. Punta tayo kay Sagittarius. Sagittarius, the card said here, hindi daw nasira o hindi daw mawawasak yung mga bagay na pinagsilikapan mo o pinagbigyan mo ng effort. No? Sabi dito, may mga celebration na paparating sa'yo. Ayun lang, kailangan mo lang talagang ibalanse yung araw mo o yung mga ibang aspeto ng buhay mo sa araw na ito. Focus sa new beginning, focus dun sa mga bagay na pinaplano mo. Sabi dito, that card, may panibagong panimula ka. No, sabi dito, yun lang, kailangan lang talaga umiwas tayo sa mga makabundong gawain like alak, bisyo, barkada, yung mga ganyan. Yung mga hindi makakatulong sa pag-grow mo sa Sagittarius. Kasi nakikita ko dito, ito yung magiging dahilan kung bakit wala ka sa alignment or mawawala ka sa focus. Hindi mo maibabalanse. Kaya kailangan magkaroon ka ng boundaries dun sa mga makamundong gawain. Punta tayo kay Aries. Aries, the card said here, you are confused to do something, lalo na pagdating sa financial. At dahil dito, sa pagiging confused mo, nagkakaroon ka ng kabiguan. Maaaring magkaroon ng pagkakamali sa mga desisyon na ginagawa. Kasi nakikita ko dito, magiging negative yung impact nito. Pero, you need to be mindful, mag-ingat, at kailangan maghinay-hinay sa desisyon sa araw na ito. Especially kung may mga taong related doon sa desisyon na gagawin mo, Aries. Kasi nakikita ko dito sa cards na meron mga tao na nagne-negative sa'yo or hindi naman talaga dapat pagpokusan mo. Sabi dito sa cards, nagne-negative din pati yung iyong finances. Kaya kailangan maging wise ka sa paggastos ng pera. Huwag ka masyadong maguluhan dun sa mga bagay na nakalantad sa'yo o yung mga bagay na gusto mong gawin. No? Sabi dito, continue to do. Gawin mo lang yung mga dapat gawin. But then, you need to make sure na ito talaga yung gusto mo. Baka naman, dahil sa sobrang daming gusto mong simulan o gawin, hindi mo na nabibigay yung the best mo or nako-confuse ka na masyado. So, focus muna at huwag masyadong magtiwala sa araw na ito, Aries. Punta tayo kay Libra. Libra, the card said here, nandito yung mga makamundong gawain. So, kung ikaw ang isang Libra, kailangan tong araw na to magbigay sa'yo ng guide na parang yung kapaki-pakinabang. Huwag tayong magpadala sa mga tukso. Kung ikaw ang isang Libra na mapopokus sa mga barkada, makamundong gawain, alam mo yon, yung hindi ka makakapag-growth or negative thought, mga negative like may bisyo, alak, barkada, yung mga ganyan, mga inom, something like na hindi mas makakabuti sa'yo. Sabi dito, pag-isipan mong mabuti kasi yung mga desisyon na gagawin mong yan ay makakasira sa'yo, lalo na pagdating sa iyong finances. So, kung ikaw ay isang Libra at magdidesisyon ka na happenings muna bago magtrabaho, you need to make sure na maibabalanse mo yan. Kasi in the end, sa mga susunod na araw, ikaw din ang magdadala niyan. Punta tayo kay Scorpio. Scorpio, nawawalan ng guidance ni universe, nakukulangan sa pagkilos at paggawa. Alam mo kung bakit? Nagne-negative
pagdating sa iyong finances, no? Sabi dito sa cards, alam kong patuloy ka pa rin na nagpupursue o naghahangad ng isang magandang, kumbaga, ginagawa mo naman yung the best mo para ikakabuti ng iyong araw o ng mga susunod na araw. But then, sabi dito sa cards, nagne-negative may mga gawain kang hindi rin dapat, alam mo yon yung tama, siguro too much spending or sabihin na natin na improper yung mga yung health mo or something like na magdudulot sa'yo ng paglabas ng pera. Be careful at mag-ingat din sa masyadong yung alam mo yun, hindi na binibigyan pansin yung sarili, basta lang kung ano yung gustong kainin, kung ano lang yung gustong gawin, magpuyat, magganyan. Sabi dito kasi may biglaan labas ng pera ikaw, kaya mag-ingat ka masyado ha. Na nakikita ko dito sa cards na take care of yourself. Ingat muna at wag masyadong magpadalos-dalos sa paggastos ng pera. Healthy food ka muna, Scorpio. Punta tayo kay Virgo. Virgo, the card said here, walang new beginning. Bakit? May disconnections. Kung ikaw ang isang Virgo na naghahangad ng pagbabago tungkol dun sa iyong love life, kung merong mga sigolot o problema kinakaharap. This card showing na may kabiguan at may disconnections pa rin. Sabi dito, nawawalan ng guidance ni universe. Yung feeling mo kahit ipinaglalaban mo na yung mga bagay-bagay, pero hindi pa rin talaga sumasang-ayon sa'yo yung tadhana. No? Sabi dito sa cards, i-let go mo kung hindi na talaga, wag kang ma-stagnant sa isang sitwasyon na alam mong hindi mo ikakapanalo, Virgo. Pupunta tayo kay Cancer. Cancer, the card said here, tamang pagdedesisyon. Okay. Sabi dito sa cards, may mga maling gawa daw sa'yo, Cancer, yung mga tao sa paligid mo or something like na maaari kang mautangan na hindi ka babayaran, like that. Pagdating sa finances, wag masyadong mapagbigay o wag masyadong magastos. Nakikita ko dito yung maling pagdedesisyon. Then this card showing kasi nakabaliktad yung guidance ng universe. So, kailangan be mindful din sa pagbibigay o dun sa pagkakatiwalaan mong tao, especially pagdating sa finances. Punta tayo kay Leo. Leo, sabi dito sa cards, may mga tao daw na maaaring mag-offer sa'yo or may mga opportunity paparating sa'yo. Sabi dito sa cards, it's time to parang mag-switch ka kasi nakikita ko dito nagne-negative ang iyong finances. Sabi dito kung ito yung bagay na mas makakabuti sa iyo, i-grab mo daw yung mga opportunity paparating. Sabi dito may guidance daw ni universe at ito ay changes na mabuti. So i-grab mo yung opportunity at nakikita ko dito na yun lang, konting tipid, nagne-negative ang iyong mga finances, no, Leo? So, medyo ingat-ingat din sa paggastos. Huwag yung buhos ng buhos kasi nakikita ko dito marami kang pinagkakagastusan or marami kang dapat pang pagkagastusan. So, ayun, kailangan focus ka muna dun sa kailangan mo lang. Hindi yung, alam mo yon yung parang luho lang. Punta tayo kay Capricorn. Capricorn, sabi dito, ginagrab mo naman daw yung mga opportunity. So, kung kinakailangan lumayo, or sabihin na natin, mag-apply ng trabaho, mag-transition, lumipat ng something like changes, no? I-grab mo daw yung opportunity na yon. Ilaban mo daw yung mga bagay na gusto mong gawin. Ito yung mga opportunity na to, kailangan daw, pinaglalaanan daw ng panahon at kinokonek. Kahit na lumayo ka or something or like sabihin na natin na changes nga kailangan lumayo, mag-upgrade or something change. Huwag ka daw maguluhan, tuloy-tuloy lang sa pakikipaglaban or ipursige kung ano yung paparating sa'yo, Capricorn. Taurus.
Taurus, the card said here, your full emotions kasi may mga disconnection sa mga tao na mahalaga sa'yo. So, kay medyo hinay-hinay tayo ng salita, yung mga bibitawan nating salita. Taurus, kasi nakikita ko dito sa cards na in the end, ikaw din naman yung mababagabag, ikaw din naman yung magtithink or mag-iisip na mag-iisip. Sabi dito, mundo mo ito. So, ibig sabihin, mahalaga sa'yo. Kaya lang, full of emotions ka sa araw nito. Pero sabi dito, i-balance mo lang. Huwag masyadong i-focus doon. Although, gawa ng solusyon, yung mga problemang kakaharapin or yung mga tao sa paligid mo. Kasi nga, alam ko naman na importante sila sa'yo. O, yung may mga isyong kakaharapin na maimportante. Pero, huwag mong ibigay yung 100% mo na focus doon. Lalo na kung nagne-negative ito sa'yo. Ha? Kasi kailangan mo makabalance para hindi masyadong masakit sa ulo ba, ganon. Punta tayo kay Aquarius. Aquarius, the card said here, hindi ka naman daw mabibigo dun sa mga pinaplano mo. Pero kailangan mag-ingat ka pa rin, lalo na pagdating sa health mo. Sabi dito sa cards, nakikita ko dito na gusto ni Aquarius mag-unwind or magnilay-nilay, magtanggal ng stress, magkaroon ng happenings, but then you need to make sure na nakabalansi ka pa rin. Hindi masamang pasayahin yung sarili as long as alam natin kung hanggang saan lang tayo at hindi natin napapabayaan yung ibang aspect ng buhay natin. Sabi dito, pagdating sa finances, may mga paparating sa yung tulong at be careful pagdating sa iyong finances. Nakarugtong kasi ang finances mo sa isang betrayal. So, ingat sa paggastos, ingat kung saan mo ilalagay yung pera mo. Baka ma-scam ka or sabihin natin mautangan ka na hindi ka mabayaran or something like na parang stranger about finances or sa mga desisyon na gagawin mo sa ibang tao o related sa ibang tao. Pupunta tayo ngayon kay Gemini. Gemini. The moon is in your hand, Gemini. Judgment ito. Gemini, focus. Mag-ingat sa desisyon na gagawin mo, lalo na yung mga related sa ibang tao. Kasi nakikita ko dito, may mga maling gawa, may mga disconnections. Nakikita ko dito yung judgment na nakabaliktad. Maaaring makapanghusga ka ng isang tao na, alam mo yon, yung nandito na intense, may emotions ka na naman sa araw na ito. Pero, nakikita ko dito sa cards na you're still guided ni universe. So, kontrolin mo lang yung sarili mo. Kontrolin mo lang kung ano yung nakikita mo or yung mga gusto mong sabihin. Kilala ko, alam ko naman ang Gemini na parang, pag napuno na talaga, pero madali naman mawala yung galit ng Gemini. But still, this card showing na, focus ka dun sa sarili mo, sa goal mo, wag muna sa ibang tao. Kasi may mga missed opportunities ka na, like may mga dapat kang gawin na alam mo makakatulong sa'yo, sa sarili mo o sa ibang aspect ng buhay mo, pero hindi mo na paglalaanan ng panahon dahil you are busy to thinking about other people. No? Focus ka, nakukulangan ka sa pagkilos sa paggawa, Gemini. Kailangan kumilos at isakatuparan yung mga dapat sa katuparan para sa sarili, hindi para sa ibang tao nakapaligid sa iyo. At ito po ang aking daily horoscope. Paalala po, ito po ay isang gabay lamang sa araw-araw.